Kumusta mga kanoise? Welcome back sa ating YouTube channel, Pawapin Noise. So ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. So ang video to is mula naman kay Boss Balita TV. So meron pa mag-out na wala na, finish na. Huli na si Pulong, kulong pamilya Duterte, ? Naiyak si VP Sara, tumakas na sa Pinas. So ayan yung panonorin natin ngayon, men. Bibigyan natin doon ng reaction and then kayo na lang din bahalang umusga, no? So I know for sure, alam niyo na or narinig niyo na yung about nga doon sa pagbabakasyon ni Pulong ng 2 months. 2 months ba yun or 2 weeks? So I think 2 months yun. So grabing bakasyon yun, ano? So I think yan yung pag-uusapan natin. So bago natin simulan, excuse me, Boss Balita TV, supportahan nyo yan. Tapos syempre kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Pawapin Noises. So mga kanoise, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin magkaagawin pa ng China Star. Nakakagulat na balita, grabe wala na finish na, wala nang lusot si Congressman Pulong, naiyak si VP Sara, kulong na pamilya Duterte. Ayon sa nakalap nating impormasyon, gusto nang tumakas ni Pulong, nagsalita na ang House of Representative matapos mabulgar ang mga korupsyon niya sa ICI, magtatago na sa ibang bansa. Grabe wala na finish na, wala nang lusot si Congressman Pulong, naiyak si VP Sara, kulong na pamilya Duterte. Tara panoorin natin. Yan din kasi yung pinagdududahan nila, kasi alam naman natin na parang meron siyang dinecline na invite nung ICI. Diba? Tapos, syempre, alam niyo naman kapag ka magde-decline ka talaga, isahabulin ka talaga. Diba? Ewan ko kung iwawarrant ba yan or whatsoever, So, siguro, kasi yung tinitingnan aspect nito is parang, parang, diba, parang napapabalita na yung ICI is parang 2 months na lang ang itatagal or parang, mabubuwag siya. So, parang tinitingnan to ng mga critics nila Pulong na baka ito yung reason ng pagbabakasyon niya, yung mabuwag yung ICI, So, di naman natin alam kung yun talaga yung reason. So, kayo, ano sa tingin nyo? Comment din kayo sa baba. Clarify lang kung adyong, sorry ulit dun sa travel clearance niya, Sabi niyo po kanina, may ongoing investigation in the fear of the public. Some of the names mentioned already may use this trip as a way to evade investigation. So you're saying na maaaring ginagawa o itong hiling ni Pulong na travel clearance is para po tumakas doon sa investigation? I'm not saying that he will do that. All I'm saying is the fear of the public that this may be used as a way to evade investigation. Tapos, pwede. Diba? Hindi natin sinasabi na yun talaga yung reason ng pagta-travel niya, pero pwede. Investigation and accountability, which is basically what many of us do share. That's apprehension is valid. Okay. Gab, follow ba yan? Yes, sir. Si Krisha. Follow up sana. Sige, then after you si Krisha na. Sir, follow up lang regarding yung tanong ni Marian. So, for the record lang, sir, ang irregular, medyo hindi normal para sa inyo is yung 16 countries and yung 2 months na duration. That is my personal take on the matter. Yeah. Ikaw ba pag tinanong kita, pupuntahan mo ng 17 countries. I mean, this is not something normal that we see regularly from House members. I don't know kung travel ba ito, leisure or with family or official business. Kaya nga sabi nga ni Kong Ernix, it's really hard to say whether that's proper or not because we haven't seen the details and we are not supposed to see that because that's an administrative issue which I guess only the leadership can decide on. But travel per se, sir, okay usually, ang mga travel talaga na lumalabas dyan, 2 weeks, 3 weeks pag official. Pag official, much shorter. Yung 2 weeks nga, parang papalaga na nga yun eh. Diba? As a public official. Like, man, diba? 2 weeks kang mawawala. I mean, pag-iinitan ka ng mga critic mo. Diba? Na parang, grabe, 2 weeks, grabe naman yun. Tumakbo ka pa. Diba? Tumakbo ka pa. Tapos, ganyan lang. 2 weeks yung i-absent mo. Pero si Pulong wala par. Sinagad niya 2 months. Tsaka I think ang pinaka-issue talaga dito is yung yung kapag ka nagsasubmit kasi sila ng excuse letter tapos na-approve is parang pa rin sila, with pay pa rin sila. Diba? Marami yung ganyan. So yung 2 months na yun ni Pulong, of course kikita siya doon. Parang may nakita akong computation, I think 700,000
yung 2 months salary niya. Diba? So malaki-laki rin yun. Kasi minsan 3 araw lang, 5 araw lang ang mga official na travels. Pag nag-request ka naman, like in our case, pag Muslim ka, mag-Hajj ka, the maximum travel probably that would be granted is about 3 weeks. And then you have to return because your primordial concern really is to your district. May panawagan po si Congressman Tama. Antonio Tino na wag pong i-approve yung hiling ni Congressman Duterte na travel clearance. Do you share po the same sentiment or call? Pwede naman siguro i-approve, pero I think babaan lang yung days. Diba? I think pwede niya naman siguro putol-putulin yan eh. Pero yung 2 months kasi, too much. Diba? 2 months, too much. Pars. Well, first of all, we sympathize why the public is asking questions because this type of trip is not ordinary trip, diba? 17 countries, I guess, for 2 months. You don't necessarily get this request from any of the members. Normally, pag mga bakasyon kasi, lang weeks lang. But this is a trip which is, to me, it's not ordinary, no? 17 countries in 2 months. At the time when the public demands that all public officials have to be present, especially we're talking about the ongoing investigation. And the Parang may ano nga dito may nakita akong comment dun sa Facebook na parang ano daw to, nanganganvas ng pagtataguan, ano. Yan yung mga comment nila kasi alam niyo naman, di ba? Si Harry Roque ngayon sobrang nahihirapan niya sa ano niya, yung anong tawag nga dyan? Yung sa kalimutan ko. Basta something like inaano daw siya, pinupolitika, di ba? So parang yun yung inaano ni Harry Roque. So ito din daw yung tinitingnan ng mga kritik ng mga Duterte na baka din siya, naghahanap din siya ng mapagtataguan na bansa or kukup-kup sa kanya. Nakalimutan ko yung word eh. Basta wait lang, alalahan ko of the muna. public that some of these names who were mentioned already might use this as a way to evade the investigation. So we sympathize with that kind of apprehension from the public, and we understand that. But as to why there's a need for Congressman Pulong Duterte to travel to 17 countries for the span of 2 months, that's a question that I think should be answered by him. But we do completely understand kung bakit ito ang lumalabas ng mga apprehension ng taong bayan. Kong Ernix? Well, Kalimutan ko talaga. ultimately, I don't know kasi kung nagpasa na ng request. Yeah, if there is, it's up to SecGen to really decide on the merits of the request. And ultimately, it's the SecGen will be deciding on whether to grant or not grant the request. Clarify ko lang po yung tungkol sa travel request na hiling po ni Kong Pulong. Kong Zia, you said na para po sa inyo, it's not ordinary po, no? And you also said na, yung people po, yung taong bayan, demand all public officials need to be present po dito sa bansa. Considering that, what's your answer lang dito? Tama po ba? Tsaka sa grupo nila, di ba, si Bato, sobrang tagal ng nag-absent. Hindi na pagbigyan itong hiling na travel clearance ni Kong Pulong? Well, to give you a direct answer, that would be for the leadership to decide on. No? That would be for the leadership to decide. But if you ask me, my personal take on that is this is not something regular. This is not the usual and the ordinary travel that one congressman requests for the speaker, no? To be granted. Kasi we're talking about 17 countries in 2 months. Tama. So it's something. Tsaka din, ngayon talaga na meron siyang issue na pwedeng kasabitan niya. Yung 51 billion nata yun. Correct me if I'm wrong. Diba? Pwedeng yun yung reason, natakot. At tsaka yun nga, parang nakalimutan ko talaga yung word eh. Basta yun yung inaano ni Harry Roque. Parang nagsisik siya ng, nakalimutan ko talaga yung word eh. Nagsisik siya ng, basta something like that, yung kay Harry Roque. Parang ganun. Yun yung tinitingnan ng mga kababayan natin na reason. I mean, isa sa reason kung bakit naglilibot si Pulong. Pero yun 17 countries din yan par. Diba? Or baka naman lang talaga travel. Hindi natin alam.
It's just, ano lang kasi, parang ang weird niya na parang ngayon talaga. 'Di ba na may issue siya, tapos sobrang bigat pa. That is not really the usual request that we gather, from House members who are wanting to go out from the country. You're part of the House leadership. If you were to ask, ano po yung isa-suggest nyo, ano po yung i-advise nyo sa liderato ng Kamara, if it's not something regular, so you're saying no? Again, I don't want to preempt whatever is the decision of the leadership. So I would grant that authority to decide on whether to approve the travel of the requests of Congressman Polong or not to approve. Because as common member of the House, I also have to maintain courtesy to my fellow member. We all do have a parliamentary courtesy. So this is a matter of administrative issue. So it should be done and approved administratively, which in this case, the leadership of the House will decide on. How about DML, Jonicio? Mahirap kasi magbigay basta ng opinion, baka iba yung maging decision eh. Oo, yes, tsaka hindi ko alam yung basis eh. I haven't seen any request of any sort of any document kung anong reason for any travel. So I think the best really to answer is once lumabas na yung decision ng leadership. And I guess in addition to that, Maria, Well, kung travel lang naman yung pag-uusapan, di ba? I think wala namang problema talaga dun sa travel. Dun lang talaga sa haba, di ba? Yung haba lang talaga ng absent niya. Di ba? Kasi I think issue talaga yon, especially ngayon, sobrang needed ng taong bayan na malaman yung mga katotohanan ng mga nangyayari ngayon, especially sa flood control. Di ba? Tapos sa kanya, meron involved din siya. 'Di ba? So parang I think yun na lang yung tinitingnan talaga. Siguro kung hindi nataon ngayon, hindi ganitong issue, I think yung 2 months na yan, hindi na yan iingay eh. 'Di ba? It's just ngayon lang talaga na halimbawa nung umabsent pa si Bato, na parang may sahod pa rin. 'Di ba? Kaya sobrang malaking issue siya ngayon. So dapat maging sensitive ka sa part na yan. 'Di ba? I think it's also proper that you ask the one requesting for this travel because he might have reasons for you kung bakit kailangan niya ng 2 buwan at 17 countries after just a few months of travel that were approved in March. Why the frequency? I think that's those questions that are to be answered by the person himself requesting for the travel. As a matter of procedure, of course, the speaker is the administrative head of this institution. So automatically, siya talaga yung magbibigay ng request. Ng approval ng request. But I guess nagkaroon na ng trip si Congressman Polong this year, nung March, no? So that's why many of the members in this Congress are now asking, how frequent would one need to travel abroad, no? That's a question that I guess most of us also do share, no? But again, this is something that Congressman Duterte has to answer the public, because this is a time when, sabi ko nga, let me reiterate, this is the time when names have came out, names have already been mentioned, implicated in the ongoing investigation. The public fears is that this might be used to evade possible evasion from 'Di ba? Yun yung isa sa tinitingnan din eh. the ongoing investigation, and we do understand where this where the public is coming from. Okay, next question natin is Haji Camino. Actually, kung sino pa yung matapang, 'di ba? Sa media, siya pa yung parang tatakbo talaga. Parang daig ba siya ni Sara Duterte na nandito lang talaga sa Pinas, Pero syempre, yung si Inday, hindi din natin alam kung anong gagawin niyan if ever, talaga, bibigat talaga yung niya. Bibigat talaga yung yung pressure sa kanya, Pero kita nyo naman, nung talaga, yung impeachment niya, parang din kasi yun, binubuhat siya ng napakaraming senador ng Duterte Black, So parang sobrang taas pa ng confidence niya ngayon. So tingnan na lang natin kasi parang binabakbak na naman siya ng ngayon ng mga kaso Tingnan natin kung maipagtatanggol pa ba siya ng Duterte Black. Yan yung abangan natin.
Kasi si Pulong parang wala na eh. Parang, I think mabigat-bigat talaga yung sa kanya siguro. Kaya ano na lang siya, umalis, 'di ba? Or aalis. Haji? Hi, Kongs. Good afternoon. I don't know if may questions pa regarding Kong Paulo Duterte, but tatalon lang po ako ng ibang topic. Just this afternoon po, naglabas ng manifest of support ang Southern Luzon congressman and as well as from Bicol for House Speaker Boji D. Ano po ang ibig sabihin nito tsaka yung indikasyon po nito, and why the need, sa palagay po ninyo, why the need na maglabas ng yung necessity na maglabas ng manifest of support for the speaker? Thank you po. Well, just for the record, I also saw a manifestation of support from the NCR representatives. Ganun lang naman talaga dito sa House eh. It's reiterating support to the House leader, giving moral boost that, whatever has to be tackled by the House, that the members are in support of the leadership. It's an evidence that the House is in stable condition. It speaks about stability. It speaks about the support coming from the majority of the House to move forward whatever priority legislation that the leadership of the House would take on. No? So, tama yung sinabi ni Kong Ernix. This is just a regular because we are in our organization. Tsaka parang makakaano din siya sa image ng ng House, 'di ba? Na sobrang daming nadadawit na congressman. Tapos big time pa. 'Di ba? Tapos ikaw bigla kang magta-travel, 'di ba? Like We are about 300 plus, and this is a collegial body where the numbers do really matter when it comes to pushing a certain legislation. So it speaks about stability na rin. No? Apart from gathering support, it's also about how the House is in unison in moving forward. Sorry po, so yung mic po yata Pero nabanggit po ninyo yung priority legislation. May we also get your thoughts on the priority bills na dinagdag po ni Pangulong Marcos yesterday, yung Anti-Political Dynasty Bill, yung Party List System Reform Act, and the other two po, yung 4 priority bills po na nabanggit. Yes, yung dalawa doon sa apat ata yung naidagdag na priority, yung Anti-Dynasty Bill at saka yung Reform Party List Act, no, to review the party list system in the country. I think timely lang siya na pag-usapan ngayon. Na-refer yun doon sa aking komite, sa Committee on Electoral Reform. Again, it's not only about the support that these two bills will be, the needed support from this House of Representatives, but it. Tsaka parang ako naman doon sa anti-dynasty bill nila, yung vertical dynasty. Parang hindi pa rin ako satisfied doon eh. 'Di ba? Kasi parang hindi lang din siya nalalayo sa political dynasty, Well, opinion ko lang din naman 'yon. So I hope i-respect nyo 'yon, and then kayo din yung opinion nyo about doon sa sa dynasty bill na yun, na parang pwede yung vertical dynasty, meaning parang okay lang na mayor si anak tapos congressman si tatay, something like that, or correct me if I'm wrong basta yun yung pagkakaintindi ko, yun yung parang nakita ko dun sa post nung News 5, di ba, na parang ganun nila yung dynasty bill, na parang okay lang yung vertical dynasty. Pero para sa akin yun nga, hindi ako satisfied sa ganyan, kasi parang wala siyang pinagkalayo dun sa dynasty, political dynasty talaga. Also speaks about yung issue on how to cross over the message to the public, that in the current situation that we are in right now, there are two sides of the coin and there are two schools of thought when it comes to allowing a much wider
choices for the electorate to choose from every election, because democracy is essentially about having to choose as many candidates as possible. That's one thing that we also need to balance out with the attempt to regulate to limit the choices of candidates for coming elections. It's timely because I think the public now demands a clarity. Asan ba talaga papunta ang bansa natin? Kasi may basis naman talaga din sila sa issue ng political dynasty kasi nasa saad sa Constitution. So, ang bilang isang chairman ng committee ng electoral reform, sabi ko nga, it's timely for us to understand really, no, kung ano ba talagang definition ng political dynasty. That's why I am planning to not only settle with committee hearings, but I'm planning to give back the right of the people to have a sense of ownership over the process. Kaya mas maganda rin na magkaroon ng mga public consultation. But as far as the House is concerned, sabi Tsaka yun nga, kung yung political dynasty nga. Pero, yeah, I think kung magiging vertical dynasty or okay lang yung vertical dynasty, parang mas madali siyang maaprubahan. Unlike dun siguro sa kapag political dynasty talaga na parang sa isang pamilya, sa isang angkan, isa lang talaga pwedeng tumakbo. Di ba? I think marami ding tututol dyan kasi yun nga, yung from Congress to Senate kasi may ano din sila yung mga political dynasties talaga. Di ba? So, yeah. Malaking ano pa rin yan. Laban yan. sabi ko nga, it's not just a matter of support because alam ko, merong 11 na versions na ngayon naka-refer na sa aking komite. At normally kasi nagkakaroon ng medyo debate kung ang minority ay hindi sang-ayon sa pinupush ng mayorya. In this case, pareho ang nagpupush, ang minorya at saka ang majority at saka minority. So in terms of having it pass the hurdles, legislative mills of these two legislation is concerned, I don't see any reason na magkakaroon ng problema. Feeling ko, papasa talaga yan sa House of Representatives. Yeah. Kong Ernix. Thank you. Just to give my 2 cents worth, I think matagal na yung may mga proposal na anti-dynasty or whatnot, yung mga iba-ibang laws. But I think what the President did, we commend and salute the President na nilagay niya as a priority, especially the anti-dynasty bill na Pero syempre hindi na-appreciate ng mga DDS yan and then kung ano-anong mga shits yung pinagsasabi nila. No? Actually natatawa nga ako kasi yun nga, hindi kasi sila makapaniwala na from a president na political dynasty din. 'Di ba? Biglang ipa-priority yung ganyan. So para lang talaga mawala yung bango kay PBBM sa part na yan. Kailangan nilang sirain yon, 'di ba? Kailangan nilang ipropaganda yon. So, mga nila na kesyo ganyan. Wala na. Nag-approve lang si PBBM kasi siya. Kasi hindi naman nanalo yan next election. So, parang yun na lang. Alam niyo yung parang ewan ko kung sa sarili nila yan, sobrang bigat. 'Di ba na parang anak ng teteng tong pangulo na to. Diba? Hindi ko ini-expect na gagawin nyo to Kailang magagawa niya palang isakripisyo yung sarili niya. So parang ganyan ba? So dahil hindi nila ini-expect na yun yung mangyari, diba? Kailangan pa rin nilang i-discredit yun. So nilaro nila yung Pangulo sa part na yun na kesyo ganyan daw, takot daw sa mga Duterte na Duterte tandem, something like that. Kaya daw pinush yung political dynasty. Pero kung tutuusin mo naman yung mga bills naman na yan is from Pinks naman yan, di ba? Pinks or Dilaw. Di ba? So parang sinangayunan lang yan ni PBBM. Ito yung di matanggap ng di matanggap ng mga DDS, yung mautakan sila. Di ba? So ayun, kapag nautakan sila, di talaga nila matanggap kung ano-ano pa rin yung pinagsasabi nila. Pero siguro for me, na yon, part of strategy na ni PBBM yon. 'Di ba? Na ito, gugulatin ko tong mga to. Kala nyo So kahit ano pang sabihin nila wala silang magagawa diyan. 'Di ba? Naiinis lang siguro sila kasi nautakan sila it sends a very strong signal that the Malacanang and the President is really pushing for this. Now,
Having said that, malaki ang magiging influence din yan sa mga representatives Tama. that there's a big support from the palace, from the president, and we do believe that it's high time na magkaroon na nito. But the real question is, ano bang klaseng version? Marami kasing proposal na version what's accepted and what is not. So it really needs a thorough deliberation from the House members. Yun talagang dapat na will really give proper change for. Pero kung yung tao, yung papipiliin nila ng definition ng political dynasty, I think mga 95% ng mga politician iiyak par. Di ba? I think 95% talaga. Our government and our system, hindi yung masabing nagpasalang. No, it really has to change for the better for our country. And we really salute President Bongbong Marcos tama. for saying that this will be a priority by Malacanang. May timeline na po ba, Kong Zia? Yung pagtalakay ng anti-political dynasty sa committee po ninyo? Yes, sabi nga, tama yung sinabi ni Kong Ernix, dadagdagan ko lang. Kaya nga kailangan natin, sa aking palagay, kailangan talaga bumaba sa ground. Kasi itong sinasabi niya na political anti-dynasty, it will not only change the political landscape, it will also limit the choices of people to elect their leaders, di ba? So it would definitely have a bearing, the effect on in every elections that we will be holding, assuming that this bill becomes a law. So bababa talaga tayo sa ground kasi maraming mga versions maraming versions. So kailangan natin malaman, maintindihan ng taong bayan at kung ano ang acceptable talaga sa kanila. Number 2, as Diba? to the timeline, Taong bayan talaga dapat. Di ba? Taong bayan talaga dapat. Di ba? Magpa-poll sila. Pero sobrang hirap kasi Sobrang hirap din kasi kunin yung tamang pulso ng taong bayan kasi may mga die-hard supporters Di ba? Like, kita nyo naman yung DDS community. Di ba? Galit na galit sila sa dynasty. Yung dynasty bill na yan. Kasi yun nga, parang nasasatisfy sila sa mga Dutertes. Diba? And then, yun nga, tinitingnan na lang nila na pampalakas ng loob nila is, wala talaga. Kasi hindi na sila mananalo next election. Kaya, inaano nila yung Duterte tandem, something like that. So, alam niyo yung may sasabihin at sasabihin talaga sila dahil lang sa sobrang diehard nila. Diba? So, alam niyo naman, sobrang hirap paintindihin ng mga tao na yan. Diba? I was anticipating sana na this December magkaroon ng preliminary deliberation. So, but as a matter of courtesy to the speaker, kasi siya naman talaga nagsabi rin. Remember, a couple of weeks ago, he stood up on behind the podium saying that he would prioritize the anti-political dynasty legislation. So I was waiting for his version. Kung di ako nagkakamali, kaninang umaga o kanina lang, nag-file na po sila ng kanilang version ni Majority Leader. So ngayon ngayon ba si Majority Leader or si Speaker? I could, but that was the information that I gathered. I'm not so sure about that. You can check my information. But it was actually they are about to file or they have already filed. The speaker has already filed his version. So yun lang inaantay natin. So by January, I guess that would be third week of January ang schedule natin. Para mag-start na tayo ng preliminary na discussion on the anti-political dynasty. And we will consolidate all the various versions of this bill. Thank you po. Okay, next question natin is Tsaka dapat talaga isaayos nila yan Yun nga yung vertical dynasty kasi binanat-banata na naman kasi yung yung admin sa part na yan. So may mga nagko-komento na parang it's a prank, something like that. So sana ayusin talaga nila yan yung talaga yung gusto talaga ng taong bayan na way of dynasty bill or anti-dynasty bill Go ahead, Ann Soberano of Bombo Radio. Bombo Radio. Reaction lang po kasi
Kanselado na po ang passport, hindi dating appropriations sa Zaldi ko na naman. Tagaldi ko. That would be the ultimate conclusion of all this investigation kasi nasali ho siya talaga as one of the most guilty according to the evidence and testimonies of witnesses. So there's no more reason for him not to come home and subject himself to whatever investigative body that we have right now. And para mabigyan din siya ng pagkakataon na ma-depend sa kanyang sarili sa paraan Tama. na naaayon sa ating batas. Hindi yung mag-video ka lang somewhere in some portion in the globe tapos sasabihin mo that's the truth. So I guess it's a The step truth tapos forward. It's a sobrang positive kinikleanse yung sarili, di ba? Kinikip safe yung sarili. Di pwede yun. step towards achieving the finality of this investigation, which is to file an actual charges para mag-move on na po tayo sa issue na ito at makasuhan na po yung dapat na makasuhan at Siyang madepensa tunay. nila din po ang kanilang sarili sa litihimong paraan. Yeah, I agree with Kong Zia. That's a very big step forward. Kasi yun talaga yung inaantay na yung cancellation ng passport. Having said that, kung yan na yung nangyari, makakagalaw na yung pamahalaan natin to find ways and coordinate with other countries to find a better and faster way na mapauwi at he can defend himself in a proper venue. Yari na talaga. Kinakabahan na si Zaldi ko ngayon. Well, para that would be pumayat na siya, di ba? that would be one of the implication of the cancellation of his passport. Yeah. Okay, next question natin, Rose of UNTV. I-follow up ko lang po, don't you find this too late, yun pong cancellation niya ng passport? Too late. Pwedeng too late. Pwede din namang hindi. Kasi, yun nga, kapag na-cancel na yung passport niya, kung may balak man siya na lumipat, din na siya makakalipat. Diba? And then, yun nga, parang naka-alert na lahat. So, part na yan, cancel na tong passport nito ha. Kumbaga, malilimitahan yung, yung galaw niya dun sa ibang bansa. Si Harry Roque, kasi parang I think hindi pa nalilimitahan yung galaw niya. Diba? Kaya sobrang tapang pa ngayon. Well, personally, relative kasi kung maaga o huli or late, ako personally, it's hard for me to make a comment kasi hindi ko alam yung mga dinaanan na proseso para may cancel But nonetheless, na-cancel na so, in a nutshell, kumbaga, Diba? liit na yung pwedeng galawan nung subject na na-cancel ng passport. So, I think it's a big leap and step pa rin to the Tama. progress of what the president is doing. Kasi ganyan naman talaga Kita nyo naman dito sa bansa nga natin. Hawak na natin, di ba? Na, yun nga, may mga big issues. Like, yung sila Bunuan, sila Diskaya, sila Leong, Cassandra, sino pa yung mga Poncio Pilato, sila Alice Go. Di ba, hawak na natin yun? Di ba? Sobrang bigat na ng mga ebidensya nila. Pero since yun nga, yung batas natin is wala talaga, di ba? Is pinapakawalan sila kasi yun nga, may rights daw sila. So ang ginagawa nila sa mga time na yun, lumilipad sila, tumatakas sila, nagtatago sila. Di ba? Yan yung nakakalungkot. So yeah, sa word na too late, I think talaga parang normal na siya, di ba? Na nangyayari sa bansa natin kasi kahit sinong Poncio Pilato pa yan, meron kasi silang rights. Di ba? Alam niyo yung rights na parang yun nga yung ginagamit ni Bunuan ngayon Di ba? Na pumunta siya dun sa ibang bansa tapos hindi daw siya pwedeng mapigilan sa pag-travel kasi meron pa rin siyang rights. Di ba? So gustuhin man natin o hindi, meron talaga silang rights. Di ba? Kasi meron tayong due process na sinusunod Di ba? Siguro kung sa time ni FPRD yan, baka binimbing na yan. Diba? Wala na yung due process. So, kayo, papipiliin ko kayo. Ano ba yung mas maganda
para sa mga ganito. Kasi sige sabihin na natin, yung mga natsugi nung tukhang is mga ano talaga yon, may nalabag. So meaning, may mga kasalanan talaga yon. 'Di ba? Yung mga pusher or mga drug user, something like that. 'Di ba? So may mga kasalanan yon, pero hindi na binibigyan ng ng due process. So binimbing na lang agad, chinugi. So mas preferred nyo ba yung ganon, or yung eto naman ngayon na nabibigyan ng due process yung sila Alice Go, sila Cassandra Leong, sila Bunuan, na parang hindi sila agad-agad na hinuli kasi yun nga, meron tayong sinusunod na due process na nagiging reason din na nakakatago pa sila or nakakalipad. So kung kayo ang papipiliin, gusto nyo ba yung may due process na binibigyan pa rin ng rights yung mga tao na yan, or gusto nyo yung kay FPRD na style na, di ba, wala na due process, di ba? Encourage them to fight. Pero sa akin, parang mas maganda pa rin talaga yung may due process, yun lang naman, kasi hindi din naman natin alam yung iba na napagbibintangan lang, di ba? So unfair din naman yun. Well, I think the decision to cancel his passport is based on the evidence gathered according to the flow of the investigation. Mahirap naman din kasi na magkansela ka ng passport na wala kang legal basis in enough evidence to do so. So, to give you a short answer, it's better late than never. Ika nga. Hihit lang po ako ng another issue regarding po sa BICAM. Bukas na po magsisimula yung BICAM. How is the House? Yeah. Or Friday. Tsaka mahirap naman yung i-cancel mo muna yung is that- passport bago mo imbestigahan. Di ba? Naniniwala pa ako na nasa kalagitnaan ka ng investigasyon tapos i-cancel yung passport. Di ba? Like kay Pulong, di ba? Kung nasa kalagitnaan na siya ng investigasyon, dapat canceled muna yung passport niya, or temporary temporary canceled lang. Di ba? Hindi talaga i-cancel yung passport niya. Temporary lang. Di ba? Like yung kay Bunuan, sobrang bigat ng issues niya. Hindi dapat temporary canceled na lang muna yung passport niya. Meaning, bawal muna siyang lumipad. Di ba? Dapat ganyan na lang yung ginagawa ng natin, government natin. Di ba? Kasi kung yung rights naman, okay lang naman siyang maggagala-gala dito sa Pilipinas. Di ba? Wag lang siyang pumupunta ng ibang bansa kasi sobrang hirap ng doon eh. Di ba? Magastos pa sa gobyerno 'yon pag nagkataon. House of Representatives preparing for it. And meron pong, although nagsalita na po si House APRO Chair, Swansing, na committed ang House na i-livestream. Pero according to Senator Erwin Tulfo, may House members daw na tumututol dito. How true is that? Meron po ba kayong naririnig? And bakit po may mga ganitong reports? Hindi ko namin alam yan kasi unang-una, way back July pa. Remember when Speaker Martin was still the Speaker, we already came out with that statement that we will have the BICAM live stream. No? Yun ang gusto ng House of Representatives. In fact, ang position ko dyan is hindi na kailangan pang mag-pass ng resolution. In fact, the bicameral conference with all of the members present can actually adopt their rules and procedures on how they conduct their meetings to resolve conflicting provisions in the two versions ng bill, no? Hindi namin alam kung saan nanggagaling yan, but definitely us, if you ask us, Speaker Boji D is also very consistent and very clear ang kanyang position that we would have through our chairman ng appropriations, we would have the BICAM conference live streamed so that people can see Kahit every ako step naman, of the way gusto ko rin how namang i-live stream talaga. Para yun nga, makita siya. Pero yun nga, di ko rin alam kung ano bang pwedeng, na dapat may some kind discreet dapat, di ba? Kasi syempre kung i-live stream mo yan, makikita din ng buong mundo yan, di ba? So di ko alam kung may some kind effect ba yan sa natin national or di ba? Di natin alam. these congressmen and senators appreciate
the line items in the HGAB and in the Senate version kung paano i-prioritize yung mga pondo ng bayan. Dahil ultimately, pera naman talaga ng taong bayan ito. So they have to have that access to witness every step of the way the direction of the BICAM. Yeah, ako naman, with all the conversations we had with the leadership and all the House members, lahat naman in support, in unison na i-live stream talaga eh. So we haven't heard of a single representative here in the House na nagpo-propose o nagdadalawang isip sa live streaming. Wala pa kaming naririnig o na-encounter na a single member who, nagbigay ng sentiments about it. So to be honest, I think with Chair Mika already declared and said that it will be live streamed. Live stream na with yan. Speaker Boji really reiterating that it should be open to the public. I don't think there should be any questions about it eh. And again, I like to reiterate, wala pa kami nakikita, naririnig o nakakausap na House member who wants na matanggal So, yung live ano stream kaya na yan? Sino kaya yung may pakana dyan? Di ba na parang may pumipigil. So anyways, yun lang naman. So again, ang video nito is mula kay Boss Balita TV. Supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Filipino IC, don't forget to like, comment, share, subscribe. So kita nyo naman yun para kayo na masasabi nyo doon. Again, Boss Balita TV, supportahan nyo yan. Tapos syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, like, comment, share, subscribe. Also, courtesy na rin sa House of Representatives. So, kita nyo naman yun, usaping live stream ng BICAM. So, syempre ako, pabor ako doon na ila-live stream talaga yon kasi, para makita din naman talaga ng taong bayan kung ano yung mga nangyayari dyan. Hindi ko lang alam talaga kung may reason din sila or baka, yun nga, valid din naman yung reason nila na wag i-live stream kasi baka syempre hindi naman talaga dapat lahat ipakita sa taong bayan eh. 'Di ba? So ito lang kasi sobrang hirap din ito, 'di ba? Kung tutuusin kasi ngayon nga na sobrang grabe yung issue ng corruption. 'Di ba? So parang nadadala na yung taong bayan. So di natin or na lang hintay na lang tayo ng next update about yan kung live stream ba talaga or not. Pero ako, pabor ako doon sa live stream. Pero syempre, kung hindi din naman nila live stream niya, wala tayong magagawa. So, about naman dun sa, yung pagta-travel ni Pulong, di ba? So, sana all, di ba? Sana all nagta-travel. So, kayo ano masasabi nyo dun sa, travel ni Pulong na 2 months? Grabe namang travel yan. Sinagad talaga, yung 2 weeks nga, nakakahiya na nga yun eh. Di ba? 2 months pa talaga. So yon, up until now, di ko pa rin talaga mahugot yung word na nasa na siya ng dila ko eh. Yung kay Harry Roque pa. Na basta something like that na para magre-request siya. I-comment nyo na lang sa baba na mental block talaga ako sa kung anong tawag doon. Basta something like that na yan yung tinitingnan nila na baka yung paglilibot ni Pulong ng 17 countries, di ba? Is para siguro manganbas ng mga lugar na pwedeng pagtaguan. Pero syempre, hindi natin nasasabi na yan talaga yung reason talaga, So parang lang din naman yan nila or ng taong bayan na yun nga, ngayon talaga isasakto na sobrang grabe yung issue mo ngayon. 'Di ba? So, kayo na lang din bahalang humusga sa part na yan. 'Di ba? Malaki naman na kayo. And then, tumatalino na yung taong bayan ngayon para hindi na tayo basta-basta magtitiwala sa mga ganyang na kesyo, ganyan travel. 'Di ba? Travel lang 'to. 'Di ba? Tsaka din kasi dapat maging sensitive din siya kasi sila yung nasa sa kanila yung mata, 'di ba? Nasa sa kanila yung mata ng taong bayan na alam naman natin. Yung mayor ng Davao na ilang ilang buwan na yun doon sa sa Hague, 'di ba? Tapos yung senador na matapang, 'di ba? Buwan na. I think buwan nang absent yun sa Senate, 'di ba? Tapos ito pa siya, dadagdag pa siya ng 2 months, 'di ba? So yun, parang nagpapataasan kayo ng absent record. World record absent,
Ganon. Actually, okay lang naman yan eh, yung mag-absent kayo. Or mas okay nga kung mag-resign kayo eh, di ba? Di ba? Itodo nyo na. Mahirap kasi dyan, kapag nag-absent kasi kayo, pinapasahod kayo eh, di ba? So, masahod pa rin kayo kahit uma-absent kayo. Yun lang naman yung issue dun eh. Actually, mas favor or pabor naman yung taong bayan na mag-resign kayo. Di ba? Mag-drop out. Kayo ba? Comment nyo nga sa baba kung gusto nyo ng forever absent talaga. Di ba? Comment down below. So, I think hanggang dito na lang muna. So, kayo masasabi nyo sa video to comment down below and then kayo na din bahalang humusga. So, again, that video is from Boss Balita TV. Supportan nyo yan. Original video link in the description box below. To po syempre. Bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Philippine Eyes, don't forget to like, comment, share, subscribe. So, also courtesy na rin sa House of Representative. So, that's it. Thank you so much for watching. Philippine Eyes is out. Subscribe.